And so, bago po tayo mag-start, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Patuloy kami nagpupurit, nagpapasalamat, Lord. Salamat sa mga awitan. Salamat, Panginoon, sa mga tugtugan. At patuloy, Lord, dalangin namin na nakapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Nakapagbigay po kami ng kaluguran sa inyo, O Diyos. At Lord, patuloy sa pananambahan po namin sa umaga na to, samahan niyo po kami, O Diyos. Sa mga mapag-aaralan po namin, maririnig namin ang inyong salita. We pray, Lord, na ito'y umukit, maitanim sa aming puso't isipan. At Lord, magamit namin sa aming mga buhay upang bilang pagsunod po namin sa inyo, O Diyos. Lord, dalangin namin na samahan niyo kami. Kumilos ka po, Panginoon, sa umaga na to. At wala pong ibang mapaparangalan, kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. So palakpakan po natin ang Diyos. And tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, magandang umaga at mas maganda ka pa sa umaga. Yan. Oh, di ba? Mas maganda pa yan sa umaga. So siguro start na tayo. Ipapakita ko sa inyong picture. Paki-flash nga yung PowerPoint. Ayan. Ayan. Blank white pa lang. Ano po naalala nyo pag ganyan? Ano yan? Nike, oh. Alam ka agad ng iba. Mukhang yung mga tayo rito, ah. Tama ba? Nike, yan. Ano ang tagline ng Nike? Just do it. Mga, Sige, paki-next mo. Just do it. So, next mo. And, kilala niyo ba yan? Just do it. Sabi ng yung meme na yan, ayan, just do it din. So, yung next po, pinakauli. Palagi niyo kayo, ano kaya sabi ng bata sa inyo? Yes, pwedeng yes. Ano ba? Yung iba, baka may guess pa kayo. Iba-iba, no? Pero sabi rin ng bata, ano sabi ng bata? Bakit? Ayan, just do it. Kasi bakit? Yan po kasi yung magiging topic natin today. So hindi ako nagpo-promote ng product dito. Baka, hindi tayo nagpo-promotion dito advertisement. So buksan po natin yung ating mga Bible sa Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24. Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24. So yung iba sa inyo, familiar na rito, pero ito po yung magiging mensahe natin sa umaga na to. Yan. Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24. So kung nandiyan na po kayo, sabi rito sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ayan. So kumbaga yan po yung pag-aaral sa Colossians. And yung title po natin, so yung kanina, just do it. Pero may karugtong, for the Lord. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, just do it for the Lord. Ayan. Kumbaga kasi, kung titingnan natin, in context, yung Colossians, yung passage natin, sabi yan, di ba, anumang gagawin natin, anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito na parang ginagawa nyo para kay Lord. Gawin ninyo ng buong puso. Kumbaga, sabi rin, anumang ginagawa natin, anumang iniisip mo, actually, dito yung tinutukoy na gawa rito, hindi lang siya basta inisip Kumbaga, literal na ginagawa mo. Kasi pag check mo yung context niya, nagbigay si Paul ng mga instructions, sunod-sunod yun. Mamaya makikita natin yan. Now, ang Colossians, meron siyang theme. Ang tema ng Colossians is preeminence and sufficiency of Christ. Sige, paki-next na lang po. Preeminence and sufficiency of Christ. Sabihin niyo po, preeminence. Ano ba yung preeminence na yan? Parang nakakaano yan. Parang ang lalim ng English word. So similar naman yung ibig sabihin yan. Pag sinabi nating preeminence, ibig sabihin supremacy, superiority. Ano ba nakalagay dyan? Surpassing all, above all, to the point no one can come closer. So, ibig sabihin, pag sinabi daw po nating preeminence, siya yung pinakamataas sa lahat ng bagay. And kapag binasa nyo ang Colossians, yan yung tema na may kita nyo. Kasi sa Colossians chapter 1 pa lang, sinabi doon na si Kristo yung image ng invisible God. Kumbaga, lahat ng nakakita kay Kristo, sabi doon, nakita na rin nila ang Diyos. And lahat ng nilikha, nalikha sa pamamagitan ni Kristo. Sabi doon, siya yung panganay sa lahat ng nilikha, siya yung firstborn, and lahat ng nilikha, lahat ng creation, lahat ng nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus para sa Kanya, sa pamamagitan niya at sa Kanya. So kaya makikita natin, pag binasa natin yung Colossians, isa yan sa tema na makikita natin. So
Yung isa naman, yung sufficiency, so although wala dyan, pero sa Tagalog, ano yung sabihin ng Tagalog ng sufficiency? Kasapatan na. Kumbaga, si Lord ay, ang ating Panginoong Isus ay sapat na sa ating buhay. Now, pag chinek nyo yung church ng Colossians, marami silang mga problema. So alam ko minsan na-share ko na to. Pero isa sa mga problema nila, may mga tao sa kanila na ang ginagawa is, alam mo sa kanila galing yung asceticism eh. Yung tipong, kailangan mong patayin yung katawan mo para ma-achieve ka ng hierarchy spiritual. Kumbaga may mga tao sa kanila na super spiritual, may mga tao naman sa kanila na hindi ganun ka-spiritual. And may mga tao naman talaga sa kanila na makamundo. And yun yung naging problema ng Colossians. Pero dito kasi, sinasabi ni Paul, sa passage natin, ano man yung ginagawa nyo, gawin nyo para sa Panginoon. Hindi para sa tao. Hindi para sa kung may nakakita, kundi gawin natin to ng buong puso. So kasi nung mga nakaraang linggo, naging message ni Pastor is about nga, di ba, kalooban ng Diyos. Pumuhay sa kalooban ng Diyos, mas mainam yung kalooban ng Diyos. Sundin natin kaysa sa kalooban natin. And paano tayo mumuhay doon sa kalooban ng Lord? Now, nakikita natin na isa sa magandang tanong yun ano ba yung kalooban ng Lord? Diba? Sino ba nagtatanong ba sa inyo? Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa akin? Siya na ba? O may hahanap pa ba ako ng iba? Ito na ba? Para sa akin na ba itong trabaho na to? O baka pa sabihin mag-asawa, Lord, ito ba talaga yung binibigay niyo sa akin? O baka meron pa. Hindi, wala naman sanang ganun. Pero may binigay ang Bible na instruction. At the same time, may binigay din si Lord. May sinasabi sa atin si Lord. Now, sabi nila, para daw po minsan maintindihan natin isang bagay, kailangan natin i-reverse. Familiar ba kayo sa reverse psychology? Di ba? Yung mga ganun minsan sabi mo, hindi, wag mong gawin yan, mapapahama ka. Ayaw sumunod. Sige, bahala ka, gawin mo na bahala ka. So, di ba yung mga ganun? Minsan daw kasi, para daw maintindihan natin yung isang bagay, kailangan muna nating baliktarin na. So, halimbawa, example, ano ang kabaliktaran ng liwanag? Dilim. Oh, very good po. Ano ang kabaliktaran ng, ano ba talaga dito? Ano ang kabaliktaran ng kabutihan? But parang yung mga youth, okay na ba kayo? Parang kayo, absent pa kayo. Tabi ka nung ayaw katabi na siya, mag-missing ka muna, mamaya ka na matulog. Ano ang kabaliktaran or opposite ng mainit? Yan. So, nagising na. So, sabi nila, para daw mas maintindihan natin minsan kung ano yung isang bagay, kailangan nating baliktarin na. Di ba? Parang ganun yung ganun yung pinopoint ko. Kumbaga, may kita natin, halimbawa, sabi, nung minsan may tanong sa akin, ano ba yung proactive? Kasi minsan narinig natin yung proactive, dito akala natin multivitamins eh. Pero hindi eh. Pag sinabi natin proactive, ano yung kabaliktaran ng proactive? Reactive. Di ba kumbaga mas maintindihan natin, pag reactive ka pala, ang kabaliktaran nun, proactive. So kumbaga ganun yung makikita natin. Now, sa passage natin kasi, pagka binasa nyo, parang madali naman eh. Sabi lang doon, lahat ng gawin ko para kay Lord. Tapos na. Pero minsan din natin, kailangan nating suriin, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? So, simulan natin. Una, may tanong ako dito, how not to do the work for the Lord? Sige, simulan muna natin. Paano nga ba natin gagawin yung isang bagay hindi para kay Lord? Diba? So, 3 puntos para dyan. Sabi dyan, una, do it without heart. Pangalawa, do it for men. And pangatlo, do it just the way you are. Parang kakanta, no? Do just the way you are. Pero kasi kailangan makita natin paano masasabi niya yung ginagawa mo hindi para kay Lord? So baliktarin muna natin, ano yung mga bagay na ginagawa mo, nakabaliktaran para hindi natin gawin kay Lord? So baliktarin muna natin para malaman natin kung lahat ba ng ginagawa natin para kay Lord. Una, do it without heart. Alam natin na yung puso natin, especially kung hindi pa talaga totally converted, regenerated, hindi pa talaga yung nababago, ano yung typical na takbo ng puso natin? Diba? Ang Bible, nagte-testify about dyan. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ano sabi ng Jeremias? Diba? The heart is deceitful or mandaraya. Sabi doon, sino makakaunawa sa tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kumbaga, yung Old Testament, nagpapatunay siya na ang puso ng tao, mandaraya, puno ng kasamaan. Pagdating sa New Testament, sa Matthew chapter 7, same din sinabi ng Lord. Sabi, hindi nyo ba alam na nagmumula sa puso, yung pagpatay, pagkagalit, pagkapuot, pagkainggit. Di ba lahat daw nung nanggagaling sa puso natin, lumalabas sa bibig natin, tapos ginagawa natin.
Kaya sabi ni Lord doon sa mga Pharisees, yung nagpaparumi sa tao, hindi yung kinakain niya. Kasi yung kinakain niya, idudumi niya lang din. Ang nagpaparumi sa tao, naging reason bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan is dahil ano yung laman ng puso natin. Hawakan niyo nga yung puso niyo na yan. Sige, hawakan niyo. Ano ba laman yan? Sino ba ang tinitibok niyan? Parang ganun minsan eh. Sino ba ang ano yan? Ano ba, pagka binuksan ba natin, minsan may parang may English idiom ba yun or parang kasabihan sa English, yung mga puso doon natin, mga buhay doon, meron doon mga skeleton sa closet. Diba? Meron doon tayo mga itinatago doon sa buhay natin na hindi alam ng ibang tao. Tingnan mo siyang katabi mo na yan. Ano kaya ang tinatago niyan? Diba kasi in reality, wala naman nakakalam na puso natin eh. Alam nyo ba yung puso, nilalaman ng puso ko? Di ba hindi? Hindi ko rin alam kung ano yung nilalaman ng puso nyo. Pero nakikita natin yung sa sinasabi tsaka sa ginagawa. Ang nakakaalam ng puso natin, si Lord. Even si Satan, di niya alam kung ano yung laman ng puso at isipan natin eh. Ang nakikita niya lang, ano yung ginagawa natin. And ang nakakaalam ng puso at isipan natin, ang Panginoon. Ano sabi ng Proverbs chapter 20 verse 9? Sabi sa English, who can say, I have a pure heart? I am clean from my sin. Diba? Sino magsasabi sa inyo na wala yung puso niya malinis, na namumuhay siya, na hindi siya namumuhay sa kasamaan kahit isang saglit. Diba isipin niyo, di ba kayo minsan nag-isip ng hindi maganda? Hindi ba kayo nanlait? Di ba kayo parang gigil na ako sa tao na to? Konti na lang. Diba? Nakakainis naman tong buhay na to. Kaya aga-aga, ganito na naman yung nangyari. Diba? Yung mga student itong nakaraan, pasukan na, ang aga nung pasukan. January 3, pumasok na kagad kayo, di ba? Isip natin, bakit ganun? Ano ba talaga yung laman ng puso natin? And para gawin natin yung isang bagay na hindi natin ginagawa para kay Lord, simple lang. Gawin natin yung bagay na yun ng walang puso. Paano walang puso? Walang passion. Hindi talaga binago ng Lord. Walang pagbabago. Kumbaga, kung ano yung natural na takbo ng puso mo, ano yung natural na takbo ng isip mo, ganun pa rin. So, kaya may kita natin, kung gusto nyo gawin yung isang bagay nang hindi para kay Lord, gumawa kayo ng kasalanan. Di ba? Parang ganda ng message, parang ano ba gusto mong i-message sa amin? Gumawa kami ng kasalanan? Hindi, gusto ko pong maintindihan nyo. Na kasi minsan, lalo na sa panahon natin ngayon, gina-justify na lang yung mali eh. Yung mga kasalanan, normalize na lang. Kaya minsan, nagiging mahirap kahit tayong mga Kristiyano. Pag binasa natin yung Bible, ano yung mga tinutukoy ng Bible ng mga kasalanan? Ano yung tinutukoy ng Bible ng mga mali eh? Di ba? Kaya kailangan nating maintindihan eh. Kailangan mo nating malaman, ano ba yung laman ng puso natin? Kasi bago natin malaman kung ano yung laman ng puso mo, makikita natin sa ginagawa mo. Kung ano yung ginagawa mo, yun yung iniisip mo, yun yung laman ng puso mo. And ang nakakaalam ng puso, ulitin ko, si Lord. Pero sabi ng passage natin, sino makakaalam ng puso natin? Sino makakaalam ng mga iniisip mo, ng mga sinasabi mo? Ang mag-reflect lang doon yung gawa natin. Naintindihan niyo po? Pangalawa, para daw sabihin natin na hindi natin ginagawa yung isang bagay para kay Lord, gawin mo para sa tao. Sa passage natin, may kita natin sa verse 22, sa English, may magandang part doon eh. Sa English, chapter 3, verse 22, ano sabi doon? 22, bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by the way of eye service as people pleaser, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So highlight ko rito yung word, by way of eye service as people pleaser. So sa Tagalog, sabi ron, may nakakita man or wala, sabi nung gawin natin para sa Panginoon, hindi para daw papurihan tayo. Meron niyang katulad sa Ephesians chapter 6, verse 6. Same din. By the way of eye service as people pleaser. Noong kahapon, nagsasearch ako, sabi ko, paano po malalaman na yung isang tao, hello, ayun, nawala lang, saglit. So, nagsasearch ako kahapon, paano ba malalaman na yung isang tao ay hindi siya, ay people pleaser? Simple lang Actually, hindi simple eh. Ang dami nga nilagay doon na listahan eh. Kumbaga sabi, kailangan emotionally empathic ka, sympathetic ka, kailangan nakaka-relate ka sa kanya, kailangan yung emotion, naiintindihan mo siya, na-experience mo din niya, or kailangan ma-please mo siya, kailangan magawa mo lahat. Kumbaga, nung sinasearch ko sa kahapon, ang dami kong nakita, napakahirap pala. Kumbaga, may kikita natin, mahirap palang i-please yung tao. Kumbaga, kung mabubuhay tayo bilang people pleaser,
paano yung people pleaser? Pag may nakakakita, tsaka lang gumagawa Kaya minsan yun parang meta yun sa trabaho Pag wala yung boss, di ba, kanya-kanyang trabaho. May kasabihan tayo niya sa Tagalog. Pag wala daw yung pusa, ano nangyayari sa mga daga? Di ba, naglalaro. Di ba, minsan parang ganun Kung gusto natin maging people pleaser, pag walang nakakita sa atin, gawin natin kung ano yung bastang gawin natin. Or di ba, hindi, pag may nakita sa atin, tsaka natin gawin kung ano yung dapat natin gawin. Dahil minsan ganun halimbawa sa bahay, minsan kasi pag tumatambay ako minsan sa social media, may nakikita akong mga ganun Yung mga video, although mga memes naman siya, pero may kita mo, di ba, yung pinapalo na yung kapatid niya, tapos naririnig niya, sabi niya, wait lang, tsaka ako magtutupi ng mga damit. Para pag nakita nung nanay niya, hindi, masipag ako. Minsan ganun tayo Kumbaga, sa simpleng salitang Tagalog, pakitang tao. Tinan mo yung katabi mo na yan di ko sasabing yan Di mo rin sasabi na yan. Pero tingnan natin, ano ba ginagawa natin? Kapag ba may ginagawa tayo isang bagay para lang i-perform, para lang ba i-please yung tao, para lang magpakitang tao? Diba? No, hindi wag niyo pong ma-misinterpret. Halimbawa, nag-aaral kayo. Maganda 'yon, nag-aaral kayo. Nag-aaral kayo na mabuti. Hindi para kasi pag hindi ako nag-aaral, baka pagalitan ako nung nanay ko yari ako sa mama ko. Or baka pag hindi kasi ako naging masipag sa bahay, Well, part yun na kailangan natin silang i-please kasi sinabi ng Bible. Hindi natin kailangan gawin yun kasi para lang i-please yung tao. Pero actually, minsan alam niyo kung ano nangyari. Mas i-please pa nga natin yung ibang tao kaysa dun sa mga taong malapit sa atin Di ba? Minsan may nagsasabi, mas magaling ka pa dun sa mga taong nasa labas kaysa dito sa pamilya mo. Or mas magaling ka pa dun sa mga kaibigan mo kaysa dito sa pamilya natin. Di ba? Minsan may mga ganong bagay na ma-encounter natin Pero may kita natin bilang isang tao na people pleaser or kung gusto natin maging people pleaser, simple lang Katulad sabi, eye service. Ipakita mo lang na ipakita. Pero ito, sabihin ko po sa inyo, kung gusto niyo pong gawin lang lahat ng bagay para lang i-please yung mga tao sa paligid niyo, mapapagod po kayo. Kasi yung tao sa buhay po natin, yung mga tao na sa paligid natin, never silang mapiplease sa mga ginagawa natin. Bakit? Kasi iba't ibang tao, iba't ibang ugali, iba't ibang pananaw, iba't ibang prinsipyo, iba-iba yung gusto nila. And kapag yung tao lang yung susundan natin, may hirapan kayo. Kasi iba't ibang ugali, iba't ibang tao, iba't ibang prinsipyo, iba-iba rin yung kailangan mong gawin. Diba? Ano tawag nila doon minsan? Na parang hunyango daw. Kasi bakit? Kasi kung pag nandito ka, ito yung anyo mo. Pag nandun ka sa kabila, ito yung anyo mo. Pag nandun ka sa kabila, ito ka. So mahirap yun. Diba? Hindi tayo nagiging totoo. Pangalawa, hindi yun nakakalugod kay Lord. Kasi kailangan maging totoo tayo saan naman tayo naroon. And especially sa atin din, mga mananampalataya. Ano yung buhay natin sa loob ng church? Same ba to ng buhay natin sa loob ng bahay? Same ba to sa buhay natin, sa mga eskwelahan natin, sa mga workplace natin? So kung gusto niyang gawin yung bagay para hindi niya gawin para kay Lord, gawin natin para sa tao. Pangatlo, do it just the way you are. Pag gusto mong gawin yung isang bagay na hindi para kay Lord, gawin mo kung ano gusto mong gawin. Gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng kahit na anong bagay na trip mong gawin mo. Just the way you are Kumbaga, yun yung anuhin natin, yun yung gawin natin. Kasi bakit? Pag tingnan niyo yung Proverbs chapter 21 verse 2, ano sabi ron? Proverbs chapter 21 verse 2. Sabi sa English, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Ulitin ko po every way of a man is right in his own eyes. Lahat daw ng ginagawa ng tao, lahat ng iniisip ng tao, lahat ng nakikita ng tao, tama para sa kanyang paningin. Tapikin mo yung katabi mo na yan. Tama ka ba? o may tama ka. Di ba? Ganun Minsan may mga biroan, di ba? Sa mga relationship, yung babae daw, laging tama. Lord, ang prayer ko, bigyan niyo ako ng tamang babae. Hindi, ba't parang ang binigay niya po, babaeng laging tama. Mga ganun. Pero kasi di ba, tingnan natin, sabi ng Bible, ang Bible lang nagpapatotoo. Kung ang tingin natin sa tao daw, lahat ng kanyang ginagawa sa paningin niya, tama. Kaya di ba sabi ko sa inyo kanina, kung gusto niyo maging people pleaser, walang magiging tama sa buhay niyo. Kasi bakit? Sino yung kasama mo, sino yung nakakita sa'yo,
kung ginagawa, iba-iba yun ang gusto, iba-iba yun ang trip sa buhay, iba-iba yun ang kinalulugdan sa buhay. Kaya di ba tayo mga mananampalataya, alam niyo kung ano pinakamasarap sa atin? Isa lang yung kailangan natin i-please eh. Isa lang yung kailangan natin paglingkuran, si Lord eh. Kaya pag pinaglingkuran niyo po yung tao, mahirap yun kasi iba-iba. Now, during ancient times, may tinatawag kasi dito, binanggit kanina sa verse 22, yung tinatawag na bondservant. Alam niyo ba yung bondservant? Magkaiba yung servant sa bondservant. Kasi yung bondservant, sa Tagalog, simple lang, alipin. Tinamad siya katabi mo na yan. Alipin ba yan ng ano? Na umiibig sa'yo, ano? Alipin ng pag-ibig, alipin ng salapi, alipin ng ano? Asawa, alipin ng anak, alipin ng bahay, alipin ng labahan. Di ba? Now, during ancient times kasi, yung alipin, hindi siya, part siya ng society. Sa panahon po kasi natin ngayon, tinanggal na yan kasi nagkaroon ng human rights. So hindi ko maalala kung 1600s or 1700s, inabolish yung slave system. Pero alam ko may mga country pa hanggang ngayon na may mga slave pa sila. Now, sa Bible, yung alipin or yung bondservant, present siya during nung time nila Paul. Kumbaga sabi nga nung time nila Paul, nung time na sinulat to, kasabay kasi nito yung Philemon, Colossians, Philippians, during nung time nila, ang slave sa buong mundo noon, nasa 60 million slaves. So, kumbaga, marami talagang alipin nung time nila. And dito, may kita natin, sa Bible, madalas binabanggit yun. Actually, kinompare nga tayo bilang mga alipin. Hindi alipin ng katabi mo, hindi alipin ng ano, alipin ni Kristo. May kita niya yan sa New Testament, madalas sinasabi. Now, dito kasi, binanggit yung tinatawag na bondservant. So, ibig sabihin, may master ka. May namumuno sa'yo, may amo ka. And during nung time nila, yung isang servant, yung isang bondservant, alipin na, hindi niya pwedeng gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Yung amo mo yung gagawa nun. Halimbawa, gusto niyang pahirapan ka, trip niya yun. Gusto niyang gawin kung ano yung gustong trip niya. Basta kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay mo, either morally man yan, emotionally man yan, physically man yan. At sabi nun, during nung time nila, iilan lang talaga yung mga nagtitreat ng tama sa kanilang mga alipin. Now, kaya kung titingnan niyo po, sa panahon natin ngayon, malaya tayo eh. Actually, hindi nga tayo malaya eh, kung tutuusin eh, technically. Kasi bakit? Kasi ang daming umaalipin sa atin eh. Sino pa sa inyo alipin ng social media? Diba? Alipin ng cellphone. Kapag tinanggalan ng cellphone, nagwawala. Or sino pa sa inyo, sabi ni Pastor Lassie ko, sino yung kaya niyong iwanan muna yung cellphone niyo for ilang oras? Di ba? Sino yung kaya ng cellphone na 12 hours, walang cellphone? 8 hours. Di ba? Tumawad pa nung huli, 1 oras na lang, Pastor, para ano? Hindi ko kaya eh. Kasi pag may tumunog, lalo na sa Messenger, di ba, kaya sa Viber, silip agad. Sino kaya ito nag-chat na to? O yung nagtumunog yung notification. Sino kaya yung nag-chat na to? Ano kaya to nag-notif na to? May nag-like kaya sa post ko? O kaya may may nag-heart ba? May nag-comment ba dun sa mga pinag-share ko? Di ba, kaya dito na niya minsan na, alipin pa rin naman eh. Pero yung pag-aalipin kasi sa atin ngayon, hindi na katulad dati. Ang minsan ang maalipin sa atin, yung mga gusto natin, yung mga hilig natin, yung mga iniibig natin. Kaya sabi rito, kung gusto nyo gawin yung isang bagay na hindi nyo ginagawa para kay Lord, simple lang, gawin nyo base sa gusto nyo. Pero mahirap yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi ibig sabihin lang nun, hindi talaga natin ginagawa yung isang bagay para kay Lord. Napunta na tayo sa passage natin. Bakit? Kasi sabi ng Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24, sa English, 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. No, babalik ako dun sa word natin kanina, yung bondservant. Napakahalaga nito. Kasi bakit? Sabi ko nga na ancient times, may mga legal yung master and slave relationship. Sa panahon natin ngayon, sino ang master natin? Sino po ang master nyo? Bilang mga mananampalataya, hindi ba ang ating Panginoong Jesus? Ulitin ko yung tanong nyo, sino ang master nyo talaga? Isipin nyo ng maigi, sino ba talaga yung sinusunod nyo? Sino ba yung namumuna sa inyo? Sino ba yung naglilid sa inyo? Sino ba yung yung namumuno sa inyo? Si Lord ba talaga? Lahat ba ng bagay ginagawa natin para kay Lord? Now, yung pangalawang tanong natin, how to do the work for the Lord? Kung kanina,
pinakita natin, paano natin gagawin yung isang bagay, hindi para kay Lord. Ngayon, paano natin gagawin yung isang bagay para kay Lord? Paano? Una, 3 points lang din po. Do it heartily, do it as you are doing for the Lord, not for men, and do it knowing there is reward from the Lord. So parang kabaliktaran lang ng kanina. No? Kasi kailangan nating maintindihan eh. Minsan, ang approach kasi natin, especially sa passage, alam ko na yan, kabisado ko na yan. Simple lang ang tanong ko po sa inyo, kung alam nyo na, kabisado nyo na, bakit hindi nyo ginagawa? Ganun lang yun. Kasi, di ba, minsan, masyado tayo, mataas yung pride natin, mataas yung ego natin, na alam ko na yung isang bagay. Pero ano ba yung nakalulugod kay Lord? Alam mo yung bagay, alam mo yung isang bagay, alam mo yung passage, alam mo yung verse, kabisado mo pa yung context. Kahit kabisaduhin niyo po yung buong Colossians chapter 1 to 4. Pero hindi naman natin ginagawa. Para saan pa yung pagkabisa natin? Para saan pa yung pagkaalam natin? Di ba, kami po actually ni Jojo ngayon, di ba, sabi ko, nakwento nga last, papasa kami sa Bible school. Isang bagay na lagi ko nare-remind sa sarili ko, pag pupunta kami ng Plaridel, lahat ng dala-dala mo, iwanan mo muna. Kasi bakit? Kasi pag pumasok kami doon sa Bible school, at lahat ng alam ko is, alam ko na yan, kabisado ko na yan, ito yung context niyan, ito yung passage niyan, ito yung verse niyan. Alam niyo kung ano mangyayari sa akin? Wala po akong matututunan. Kasi bakit? Kasi yung nasa isip ko, meron na ako idea na ito yung nasa isip ko, na kapag narinig ko doon sa pinag-aaralan ko, hindi ko na ma-absorb. Di ba, bakit po kayo nag-aaral? Ano yung purpose, reason, ba't kayo nag-aaral? Bakit kayo nagtatrabaho? Di ba, minsan sa mga trabaho lang ko, yung mga seminars pa kayo Kahapon, bakit tayo nag-workshop kahapon? Reason worship. Di ba? Para may matutunan pa. Pero kung approach natin lagi sa lahat ng bagay, meron ka ng idea, preconceived idea na ito na yun ito na yung fix ko, mahihirapan po tayong turuan na. And sabi nga ng isang kasabihan, if you stop learning, you stop leading. Especially sa mga noong po, kung titigil tayo na matuto, sa mga leaders, sa mga nagtuturo po sa atin, kung titigil tayong matuto or mag-learn, mag-gain ng knowledge, but magtitigil din tayo manguna. Kasi bakit? Darating po yung time, mauubos at mauubos tayo. Ang trabaho po ng isang Kristiyano, pabuhos lagi Hindi siya laging paangkin Ang isang Kristiyano, hindi siya, ano ba yung magigain ko? Ano ba yung makukuha ko? Ano ba yung marireceive ko? Hindi ganun. Tayo po mga Kristiyano, ang gawain natin, pabuhos lagi. Di ba ating Panginoon Jesus ganun din Ibinigay niya yung kanyang buhay. Therefore, ano yung kailangan natin gawin? Ibigay din natin yung buhay natin. Ibigay din natin lahat nung meron tayo. Hindi naman totally zero. Kasi si Lord din naman yung magbabalik sa atin nun Pero kung ang idea lang po natin is papunta lagi sa atin at hindi papalabas, mahihirapan tayo. And mahirap din naman kung ang nilalabas sa atin, puro galing lang sa atin. Hindi tayo nakaka-receive galing kay Lord. Mapapagod tayo. Kaya nga po tayo, especially worship team, special mention. Tayo po mga daluyan lang tayo ng blessings, pagpapala mula kay Lord. Hindi, Lord, i-bless mo ako, tas eto na, okay na sa akin. Bahala na iba. Hindi, kaya nga tayo community, di ba? Kaya nga tayo church. Kaya nga tayo, iglesia, Kasi lahat galing kay Lord, nagpo-flow lang sa atin. Yung karunungan, yung blessings, financially, spiritually, lahat yun puro padaloy lang sa atin, hindi puro sa atin. Now, balik tayo sa passage natin bago ko lumayo. Paano natin gagawin yung isang bagay para sa Panginoon? Simple, una rito sabi rito, do it heartily. Alam niyo po dito sa context natin, ito yung isa sa maganda Dinitel di Paul. Actually, dyan ito may kita sa Colossians, may kita nyo rito sa Ephesians. Pero sabi rito, sa verse 18 to 22, ano sabi dyan? Tagalog na lang po tayo. Verse 18 to 22, sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Pagtungtong sa 19, sabi ron mga lalaki or sa English, husbands, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Now, tong bagay na to is paulit-ulit siya sa Bible even ng Old Testament. Kaya pag minsan may nagtatanong, bakit parang ang tinuturo ata sa Bible or parang wala namang atang practical? Meron. Basahin niyo po Basahin niyo yung Proverbs. Alam niyo yung Proverbs, sabi nga ni Billy Graham, natutunan ko lang din po. Sabi ni Billy Graham, kung gusto niya ayusin yung relationship niya sa tao, ang binabasa niya, ina-apply niya, Proverbs. Kasi bakit? Andun lahat ng practical na bagay na kailangan mong matutunan. Andun lahat ng, basahin niyo po yung Proverbs. Wag lang yung modern version.
Kasi medyo mabigat yung wording sila dun eh. Lalo na dun sa ano, yung sa mangmang. Alam niyo po kung ano yung sa Pinoy version, yung mangmang sa Pinoy version, 8080. Ano yung 8080? O para sa mga keyboard warriors natin, alam niyo yun. Di ba? Ano yun? BOBO. Yun. Kumbaga yun yung ano nila, yun yung term nila. And kasi kaya mabigat, kaya hindi ko advisable na basahin niyo po. Pero kung gusto niyo naman basahin niyo. Pero ganun direct kasi sa sa Pinoy version. No, sabi ni Billy Graham, kapag gusto niyang maayos ang relationship niya sa mga tao, ano yung ina-apply niya? Proverbs. Pag gusto niyang maayos ang relationship niya para sa Diyos, ano yung ina-apply niya? Psalms. Di ba? Tingnan natin, ang Bible kumpleto na sasagot eh. Pagdating dito, simple lang wala pa tayong tamang instruction ang Bible sa atin? Wala bang sinasabi ang Bible tungkol sa mag-asawa? Meron. Ayan, basahin niyo po. Oh. Di ba sabi ron, wives submit to your husband as it is fitting for the Lord. Ito yung nakakalugod para sa Panginoon. Sabi doon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Pagdating sa Ephesians chapter 5, yan yung binigay ng Lord. Minsan may nakita ako sa social media, sabi doon, ang prayer niya, Proverbs 31. Ano ba yung Proverbs 31? Isang mabuting may bahay. Diba? Pero tanong doon, ikaw ba Ephesians chapter 5:25 ka ba? Diba? Para sa mga lalaki, kayo po, lalaki, Ephesians 5:25 ba tayo? Kaya nyo bang i-lay down yung buhay nyo para sa tao? Siyempre sabi natin, siyempre, mahal ko yun eh. Kayang-kaya ko yun, madali lang yun. Talaga ba? Diba? Para sa mga nanliligaw, diba? Sa mga kabataan, lalaki, diba? Madali kasi kinikilig-kilig pa tayo ngayon eh. Para po dun sa mga matatagal na mag-asawa, sa mga lalaki po, kaya pa po ba natin? Diba? Yun yung tanong yun yung hiwaga Kasi pag nasa isang bahay na po kayo, doon mo makikilala talaga yung isang tao. Diba? Mga babae po, diba? Willing pa po ba kayo pasabit sa mga asawa nyo? Yung iba para napipilitan lang po ba kayo? Diba? Pero kasi may kita natin, instruction ng Bible. Diba? Ako wala pa ako asawa. Pero hindi ko po pwedeng ituro sa inyo. Bakit? Kasi salita po ito ng Diyos Yes, in experience, wala pa po ako experience sa pag-aasawa, pagpapamilya. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible? Ibig sabihin ba, mas mataas yung karanasan ko kaysa sa sinasabi ng Word of God? Hindi Ang sinusunod natin, salita ng Diyos, yung Bible. Kaya dito malinaw Nagbigay si Paul sa mag-asawa tsaka sa mga lalaki tsaka mga babae. Ito pa pala, mga youth. Kayo na lang muna yung mga parents, hinog na sa karanasan yan Like ko pong sinasabi sa inyo, every time na mapasok kayo sa relationship nyo, pag-pray nyo muna Napakahalaga nun. Kasi bakit? Wag lang po tayong nakita nyo lang maganda, sexy, magaling sa TikTok, di ba? Hindi hindi siya Ang hanapin po natin yung alam natin na nakilala si Lord. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag nag-asawa kayo, may hirapan kayo Sabi, hindi na kita maintindihan Bakit? Diba? Kasi lagi kang tama. Diba? Ako na lang laging mali. Hindi Diba? Especially boys, mga lalaki. Paano niyo po pine-perceive o paano niyo tinitingnan niyo isang babae, isang kapatiran niyo para kay Kristo? Paano niyo po tinitingnan Tinitingnan ba natin sila as future wife agad? Diba? Same din girls. Yung mga lalaki, pag nakita niyo po yung pogi, diba? Nakakapod, andyan daw, may artista daw dun Diba? Yung mga girls, kilig na kilig Sana nakita ko si Joshua. Sana nakita ko si Joshua. Sayang Diba? Pero kasi, tingnan natin pag pogi ba, kinikilig tayo? Pag maganda ba, pinapangarap na idolize natin? Mahirap Alam niyo po kung bakit? Sa context ng church, magkakapatid tayo sa Panginoon Kung ang tingin nyo sa mga kasama nyo sa loob ng church ay tinatarget nyo agad para maging jowa or partner in the future, mahihirapan po kayo. Kasi bakit? Bago natin sila maging sabi natin, kabiyak sa dibdib or maging ka-relationship pa, anak ng Diyos yun. Kapatid mo yan sa pananampalataya. Mamaya meron tayo example isa, si Onesimus. Kaya niyo ba si Onesimus? Mamaya, babagitin natin. Pero gusto ko pong maintindihan niyo na wag tayong pag may nakita tayong maganda, target agad, kung nakita tayong pogi, crush agad, hindi ganun Di ba, ipag-pray natin. Pag pumasok po tayo sa relationship, ipag-pray natin ng maigi. Hindi pa pwedeng pasok lang tayo ng pasok. Kasi ang hirap Pag nandun tayo sa relationship, ano gagawin nyo? Kung yung naka-Lord na nga, nagkakaproblema, paano yung wala Diba? Hindi ko po kayo sinasermonan, pero sermon po talaga to. Diba sa inyo po, sa mga mag-asawa po,
by book ang pag-aasawa. Naiintindihan ko po 'yun. Pero nawa po, ilatag po natin ano ba 'yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po wala tayong guide. Meron tayong guide. Alam niyo po minsan kung ano problema sa atin, ayaw lang natin sundin yung guide natin. Minsan kulang pa tayo sa pananampalataya, pagsunod. Kasi bakit? Kasi baka hindi naman talaga natin kinikilala yung salita ng Diyos bilang salita niya. Guide sa buhay natin. Di ba sabi nga ng prayer meeting, ano daw yung acronym ng Bible? Basic instruction before leaving earth. Tuloy natin, verse 20, sabi ng verse 20, para sa mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Then pagdating naman doon sa pangalawa, sa 21 fathers, mga ama, magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at bakas basiraan naman sila ng loob. Di ba nakikita niyo po ang Bible balance? Hindi lang yung mag-asawa ang sinesermonan niya, pati yung mga kabataan din. And may kita natin, di ba, tumanan dito, saan ba ito mag-fall? Saan ba ito nakalagay? Di ba nasa 10 commandments? Ano sabi ng number 4? Di ba? Number 4, 5. 5. Di ba? Igalang mo yung ama't ina. Babalik at babalik din yan dun eh. Kasi yung isang church nga, community tayo eh. Ang ama natin, ang Diyos Ama. Ang Panginoon natin, siya yung Panginoon natin, siya yung panganay natin. Lahat tayo magkakapatid. And sa family niyo po, paano po sa family niyo? Di ba? Ayoko nang manggulo. Pero paano kayo gumagalaw sa bahay? Ginagawa ba natin yung lahat ng bagay para sa Panginoon? Sabi ng 22, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Or minsan ito pa, ginagawa lang natin yung isang bagay kasi may reward. So ano na nagiging motive natin? May reward. Pero dito kasi malinaw sinasabi, ano man yung ginagawa natin, gawin natin para daw saan? Sa Panginoon ng buong puso. Bakit kayo naglilingkod sa Lord? Bakit kayo nasa ushering ministry, nasa praise and worship? Bakit kayo nasa kids? Ginagawa niyo lang ba kay Lord? Bakit ko pa nasasabi itong mga bagay na to? Kasi ako, alam ko sa sarili ko, ganun ako eh. Di ba? Pinapatotoo ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, pumasok ako sa praise and worship team nung una kasi iba yung motive ko. Di ba? Kaya minsan, paano masasabi na talagang para kay Lord? Willing ka bang ialay yung buhay mo para kay Lord? Yung kinakanta natin kanina, yung gantimpala ko, hindi niya ma-appreciate yung kanta na yun eh. Bakit? Kung hindi talaga buong puso yung paglilingkod natin kay Lord. Di ba buong kagalakan, ikay akin, paglilingkuran, nahihirapan man kahit pa nasusugatan. Di ba, ano ba malaking challenge sa atin sa ministry? Yung tumayo ka sa harapan, yung ang pinakamalaking challenge sa atin sa ministry, ma-please si Lord. At the same time, mag-endure, magtiyaga. Kaya nga masasabi mo minsan, nasusugatan ka, nahihirapan ka, kasi bakit? Kailangan mong magtiyaga kailangan mong pagtiisan eh. Tanong mo, yung katabi mo na yan, titigan mo yan. Sige, titigan mo yan. Tanong ko na nakaraan, mapagtsatsagaan pa ba yan? Tanong ko, mapagtsatsagaan pa ulit? O baka nakalimutan mo na, ay, pinagtsatsagaan pala talaga, dapat yung katabi ko na to. Akala ko, binibira na agad eh. Hindi, di ba ganun? Minsan ganun din tayo eh. Ang Diyos matyaga sa atin. Kaya sabi ko kanina, mula kay Lord, papunta sa atin, papunta sa nasa ibaba natin. Hindi laging para sa atin. And dito, balikan natin, lahat pa ng bagay na ginagawa natin para kay Lord ng buong puso. Kasi kung hindi natin ginagawa, baka doon tayo sa kaninang point sa una. Pangalawa, do it for the Lord, not for men. Dito sa passage natin, sabi rito, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Now, dito kasi minsan, tama eh, minsan may mga ganun tayong trabaho eh. Pag may nakatingin lang, tsaka lang natin kikilusin. Pag nandyan lang yung boss natin, tsaka natin gagawin. Pag nandyan yung amo natin, tsaka lang natin kikilusin. And kung iisipin natin, tama ba yun o mali eh? Di ba tayo na rin makakasagot eh? Tsaka ka lang ba kikilos kapag may nakakita? So ano na yung motive natin? Para mag-please ng tao. Pero kung ang gusto natin i-please si Lord, may nakakita man o wala, tapat. Naalala niyo po yung word na tapat? Pag binaliktad niyo, tapat pa din. Tayo tanongin natin, pag kami nakakita pa ba sa atin, pag may tao pa ba, tapat pa rin ba tayo o hindi na? Pag nandiyan ba yung mga nasa ministry natin, leaders natin, yung boss natin sa work, yung teacher niyo sa school, tapat ka pa rin ba? O hindi ka na tapat? Pag nandiyan yung magulang mo, tapat ka pa rin ba o hindi ka na tapat? Now, gusto ko lang pong maintindihan nyo. Pag tingnan nyo kasi to, minsan baka inaakala natin na puro about ministry lang.
Kailangan kasi masipag ako sa church, kailangan, paano yung mga hindi makapag-ministry? Paano yung talagang busy? Sabihin natin, talagang fully loaded yung buhay niya. Kasi marami siyang ginagawa. Sa palagay niyo po ba yung family niyo hindi niyo ministry? Diba? Mga parents, mga magulang po, nasa pamilya. Sa palagay niyo po ba yung family niyo hindi niyo ministry? Di ba't ministry niyo rin yung family niyo? Tinuturuan niyo yung mga anak niyo, inaalagaan niyo, pinaglilingkuran. Di ba? Kasi nakalagay sa Bible eh. Balikan natin yung kanina sa context. Di ba 18, mga mag-asawa, babae, lalaki. Di ba pag ginagawa natin yung mga bagay na yun, ginagawa natin yan para sa Panginoon, sinusunod natin sa talis, ano yun? Ministry na rin. Sa palagay niyo po ba yung work niyo, hindi niyo rin siya ministry minsan? Depende na lang siguro kung sa uri ng trabaho. Pero wala naman po siguro sa atin dito, yung trabaho niya related sa mga sugal, bisyo. Wala naman, di ba? Wala naman siguro ito, drug lord. Di ba? Para sabihin natin na yung trabaho natin, di ba? Pag ginagawa natin isang bagay, nagtatrabaho kayo, para nyo kayo na ginagawa? Para sa pera? Kasi malapit na si Judith. Di ba? Isipin nyo, pag pumapasok po kayo sa school, bakit kayo pumapasok sa school? Para maging top 1, mag-excel. Maganda yon kung ang goal nyo para mag-excel, mag-top 1, yung makakuha kayo ng jiwa. Alam mo yung jiwa? Jiwa. Ano yung ng jiwa? Diba GWA yun? Gross weight average. Diba? Ano ba yung goal natin? Pero kasi makikita natin, lahat ng ginagawa natin, pwede naman natin gawin para kay Lord. Lahat ng ginagawa natin, kung ang motive natin para i-please si Lord, para sa Panginoon yun. Ngayon, kung nag-ministry kayo, naglilikod kayo kay Lord, mas maganda. Kasi ibig sabihin, yung ginagawa natin, nakafocus tayo kay Lord. Actually, yung mga kilala nga ako yung ibang work talaga nila, full-time. Diba, may mga pastor na full-time, may mga ministers na full-time. Yun, ang trabaho talaga nila para kay Lord. Pero ibig sabihin ba, pag pumasok ka sa trabaho mo, hindi ka na naglilingkod para kay Lord? Ibig sabihin, pag Kristiyano ka lang pala, pag nasa church, pag nasa work ka na, hindi ka na Kristiyano. Di ba ganun yan eh? Kaya ako, ang ginagawa natin para kay Lord, ginagawa natin to ng buong puso, ginagawa natin to ng with excellence. Pag naglilid tayo ng mga tao, naglilid lang ba tayo kasi pagka-time na? Or kahit nasan tayo, with excellence pa rin ginagawa natin. Diba? Kaya matatanong natin yung ginagawa natin para kay Lord? Nagagawa ba natin kung ano yung kalooban ng Diyos? Inyo, ang dami kong tanong Pero gusto ko po kasi tanongin niyo yung mga sarili niyo. Lahat ba ng ginagawa ko para sa Diyos? Pag nananalangin ba ako, para ba siya kay Lord o para sa blessing? Pag nag-share ako ng Word of God, para ano lang ba? Attendance lang ba to sa church? Challenge ng ministers? Kasi hahanapan ako, para dun lang ba yun? Hindi Lahat ng ginagawa natin, para sa Panginoon. Di ba, naalala niyo 1 Corinthians chapter 10, verse 32. Ano sabi doon? Whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. Imagine mo, kahit uminom ka lang pala, kumain ka, ginagawa mo siya para kay Lord. So ano yung bagay na hindi natin pwedeng gawin kay Lord? Yun nga lang, hindi natin siya nagagawa kung hindi natin to ginagawa ng buong puso. At hindi natin to magagawa kung ang ginagawa natin para lang sa tao. So balik tayo dun sa word na bondservant, sa alipin. Sa Bible kasi, sabi ko kanina, yung bondservant, uso talaga siya nung time nila. Now si Onesimus, kung mababasa niyo siya sa Philemon, siya yung, si Paul, nag-send siya ng letter kay Philemon, tungkol kanino? Kay Onesimus. Kasi bakit? Si Philemon, master siya. Ang servant niya, bondservant niya, ang alipin niya, si Onesimus. Ano ginawa ni Onesimus? Pag binasa niyo yung Philemon, isang chapter lang yan. Pero pag inaral niyo, makita niyo na si Onesimus tumakas. So hindi ko alam kung di naman dinitil ng Bible ko yung ginawa niya, pero possible daw, baka nagnakaw or may ginawang hindi masama. Kaya ang ginawa ni Onesimus, tumakas siya. Kaso ang problema, nung tumakas siya, na-meet niya sila Paul. And dito nga, sa Philemon chapter 16, verse 16, ano sabi ron? Nung kinausap ni Paul si Philemon, sabi niya sa verse 16, sabi, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo, ngayong hindi mo na lamang siya alipin, kundi isang kapatid sa Panginoon. Di ba may niyo po? Although yes, yung master-servant relationship nung time nila, pero si Onesimus, hindi lang siya nanatiling servant. Ano yung nangyari sa kanya? Hindi siya nanatiling alipin. Nung na-meet niya si Paul, nakakilala siya sa Panginoon, hindi lang siya naging alipin, kundi ano pa? Naging
kapatid. Kaya nung pinauwi, nung dala-dala ni, si Onesimus, yun, may dala-dala ng letter papunta kay Philemon. Hindi na dinetail ng Bible kung ano yung nangyari after nun. Pero sabi ni Paul, in-encourage siya si Philemon na patawarin mo na. Yung utang ni Onesimus, si Paul na yung magbabayad. Kasi bakit? Kasi parang silang magkakapatid sa Panginoon eh. And ito yung sinasabi natin, hindi natin magagawa yung mga sinasabi ni Paul doon sa letter niya kay Philemon kung hindi natin ginagawa kay Lord. Di ba kaya ba natin angkinin yung utang ng ibang tao? Na as if utang natin. Hindi ko alam kasi hindi naman dinitil ng Bible kung ano yung naging utang ni Onesimus eh. Kung ano yung ginawa ni Onesimus kay Philemon eh. Pero sabi ron, hindi mo na lang siya servant, siya? Kapatid mo pa siya kay Lord. Tayo dito, di ba, yung iba sa atin, may mga magkakapatid talaga. Magkakamag-anak. At the same time, yung iba sa atin, magkakapatid din sa Panginoon. Kasi bakit? Kumilala siya sa Panginoon eh. Hindi ba't yung weight o yung bigat ng pagkakilala natin kay Lord? Ano ba mas matimbang? Yung tubig o yung langis? Yung dugo o ano ba yun? Tubig ba yun o dugo? Diba may kasabihan ganun, mas matimbang daw yun. Pero titignan natin, pare-pasin na ng palataya eh. Kung ginagawa natin yung isang bagay para kay Lord, hindi para sa tao, lahat ng ginagawa natin, kaya natin gawin. Kaya mo bang magmahal? Kaya mo bang umibig? Oo. Kaya mo magpatawad? Oo. Kaya mong pagtiyagaan yung katabi mo? Oo. Diba? And gusto ko pong maintindihan niyo, kung ginagawa natin isang bagay para kay Lord, gawin natin to hindi para sa tao, hindi dahil may nakakita, hindi dahil para lang ma-please sila, kundi para sa Panginoon. And yung pinakahuli, ano sabi doon sa huli? Do it knowing there is reward from the Lord. Now, ito yung isa sa mga bagay na minsan medyo matagal bago natin maintindihan. Alam niyo po kung bakit? Ang paglilingkod po sa Panginoon, in any way, hindi talaga siya rewarding as you think it is. Minsan, yung reward, later on padarating or yung blessing. Or minsan yung reward, alam niyo po kung kailan padarating. Pag bumalik si Lord. Pag nasa langit ka na. So kaya minsan totoo yung sinasabi ng mga kapatiran na si Lord na yung bahala mag-bless sa inyo. So, mamili na lang po kayo kung kailan niyo makukuha yung reward. Ngayon, habang nabubuhay kayo, okay Lord. Pero kasi pangako ng Panginoon yan eh. Lahat ng naglilingkod sa Kanya, hindi naman tayo mamahalin ng mundo eh. Lahat ng naglilingkod sa Panginoon, hindi naman tayo makukuha natin agad sa panahon natin ngayon eh. And yet, yun yung temptation karamihan sa atin. Di ba gusto natin, pag may ginawa tayo kaagad, may reward agad. Pag may na-achieve tayo, gusto natin kaagad? May reward agad. Di ba napansin niyo yung hindi ko lang po alam kung napansin, pero kung napapansin niyo to, kasi kami, minsan pinag-uusapan namin to, yung sa school, di ba minsan pag may dineclare na highest honor, most high, most high tuloy, highest honor, high honors, di ba? Basta alam ko tatlo yun, nakalimutan ko tuloy tatlo na yun eh. Di ba minsan, parang sabi ng iba, bakit sa panahon natin ngayon pag may top, wala nang top 1 to 3, di ba? Minsan highest honor, high honors, yun with honors. Okay, nakuha ko na. So kumbaga, di ba, minsan sabi nila, bakit ganun? Sa panahon natin ngayon, parang ang bilis lang makakuha nung reward. Parang ang bilis lang makakuha. Dati kasi pag naging top 1 ka, parang ikaw yung pinakamataas sa lahat ng sa inyo. Pero ngayon, di ba, may average lang na grade na kailangan na. And lahat ng makakaabot doon na may ganito ng reward. And kasi minsan, yun yung mahirap eh. Nakatingin tayo doon sa reward system ng mundo. Ano ma-achieve natin? Ano makukuha natin? Di ba, hindi ko sinasabing huwag natin gawa ng reward. Kasi minsan, mahirap din naman na maglingkod. Pero minsan, nakaka-appreciate din na nakukuha tayo ng reward, nakukuha tayo ng achievement. Maganda yun. Pero kung ang focus natin, yung para lang sa reward, baka nami-miss natin yung eternal reward. Or baka ang ginagawa lang natin, gumagawa lang tayo para dito lang. Hindi natin iniisip, ano ba yung eternity? Ano ba yung, may eternal value ba itong ginagawa ko? May halaga ba ito pagtungtong ko sa langit? Kasi bakit? Sabi ng Matthew chapter 16, verse 27, yung ating Panginoong Jesus mismo nagsabi rito, sabi niya sa Tagalog, sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama niya ang kanyang mga anghel, ito yung pagbalik niya. At taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. At sabi dun sa huli, sa panahong iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa mga ginawa nito. Itutuloy natin yan sa Revelation chapter 22, verse 12. Ang ating Panginoong Jesus pa rin nandirito. Sabi rito, makinig kayo, darating ako.
Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. And gusto ko pong maintindihan nyo na lahat ng tao, lahat ng mananampalataya, dadaan tayo sa tinatawag na judgment seat of Christ. Alam niyo ba yun? 2 Corinthians chapter 5. Na lahat ng good works, na lahat ng ginawa natin, mabuti man yan o masama, titimbangin yan. At kapag tinimbang yan, papadaanin sa apo yan, at nasunog, titingnan, ano ba yung mga ginawa mo na totoo? Ano ba yung mga ginawa mo na may value talaga? Diba, isipin nyo kasi kailangan po nating timbangin talaga bang ito totoo mo itong ginagawa para sa Panginoon? Lahat ba ng ginagawa mo para kay Lord? O ginagawa mo lang kasi may nakakita? Ginagawa mo lang kasi kailangan? Kasi pag hindi niyo po ginawa yung isang bagay para sa Panginoon, ibig sabihin, di natin siya ginagawa ng buong puso. Although, pwede naman ginagawa niyo pala ng buong puso. Pero yung motive ng puso niya, iba. May gusto tayong intention, may gusto tayong mag-gain. Kaya gusto ko po isipin niyo, pag-isipan niyo ng maigi, yung mga bagay ba na ginagawa ko sa ngayon, meron siyang eternal value? Meron ba siyang pagbalik ng Panginoon, may reward ba to? May halaga ba to? Diba? Minsan gusto natin, actually minsan hindi yung ginagawa natin yung gusto natin magkaroon ng halaga. Minsan gusto natin magkaroon tayo ng halaga. Although tama naman, di ba? May halaga tayo bilang tao. Pero gusto ko po muna pag-focusan natin ngayon, yung mga ginagawa ba natin may halaga? Katulad kanina, ito lagi namin ito pinagdidiinan sa praise and worship. Yung kinakanta ba natin, yung inaawit natin, may halaga ba to? Talaga bang para kay Lord to? Binibigay ba natin yung excellence? Binibigay ba natin yung best? Gusto natin maging best yung nare-receive natin, pero tayo ba nagbibigay tayo ng best? Tapi kami ang katabi mo na yan, baka natutulog na. Tanungin mo, di ba, best baka best in sleeping yan, yung mga ganun. Di ba, wag naman sana. Or best in late, di ba kasi gusto ko pong maintindihan nyo, kung ginagawa nyo isang bagay para sa Panginoon, gawin nyo na, ibigay nyo na. Ibigay nyo na yung the best. Di ba, ibigay nyo na lahat. Hindi pwedeng half-heartedly. Minsan na lang tayo gagawa para sa Panginoon, ibigay na natin lahat. Actually, hindi nga minsan lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon Para kay Lord yan Lahat ng creations niya para kay Lord. Lahat yun, ibigay natin para sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi may reward. Pero ayoko ma-focus po kayo sa reward. Gusto ko lang po maintindihan nyo, isipin nyo, lahat ng ginagawa ko may value ba to? O baka yung value lang nito para lang sa katabi ko? Kasi kung ang value lang nito para dito lang sa mundo, yung sasabi ko kanina, people pleaser lang tayo. Gusto lang nating ma-please yung katabi natin, gusto lang nating ma-please yung kasama natin. Ganun. Dagdag ko lang din po pala para sa mga mag-asawa. Naalala niyo po sa Corinthians, may sinabi si Paul doon about sa mga mag-asawa. Sabi niya sa mga kabataan, simula sa kabataan, sabi ni Paul sa mga kabataan, kung naisin niya lang daw hangga't maaari, wag na kayong mag-asawa. Tayo kayo mag-asawa, di ba? Pag single daw, mas maganda wag ka na mag-asawa. Kasi bakit? Para wala kang kahati kay Lord. Di ba? Pero sabi doon, paano kung may ka-relationship ka? Gusto mong magpakasal, magpakasal ka. Yung mga kasal, huwag na kayo makipaghiwalay. Mahalin nyo na yung asawa nyo. Yan na po talaga yun. Ibigin nyo na lang. Pag-pray nyo kay Lord. Tapos sabi ron, yung mga, especially yung mga divorce, yung mga unmarried, kung gusto nyo mag-asawa at may temptation, di nyo talaga mapigilan, mag-asawa kayo. Now, ano yung mahalaga doon? Kasi ganito, hindi ibig sabihin na may asawa kayo or may mga partners kayo, hindi nyo na mapiplease si Lord. Mapiplease nyo pa rin si Lord. Yun nga lang, ito yung dilemma. Kailangan mo i-please si Lord at the same time, kailangan mo i-please yung partners nyo. Part yun. Sabi nga ni Paul sa Corinthians di ba, kung yung asawa mo hindi mananampalataya, pero pinapakita mo sa kanya sa bahay, yung natutunan mo, yung nagagawa mo, possible madala mo siya rito sa church. Di ba, maisama mo siya this church, maisama mo siya sa paanan ng Panginoon, makakilala din siya kay Lord. Kasi bakit? Kasi yung natutunan natin, nakikita natin, ginagawa natin. And dito rin, makikita natin kung yung mga ginagawa ba natin, buong puso natin ginagawa kay Lord. Di ba, sa school, ang goal po natin hindi lang mag-aral. Students, hindi lang tayo basta mag-aral. Hindi lang mag-achieve tayo. Hindi lang mag-excel tayo. Maganda po kung nagagawa natin yung mga bagay na yun. Pero gusto ko po itanong sa inyo, nakakapag-share po ba kayo? May nahayuan ba kayo? May nababahaginan ba kayo? May mga tao ba nakilala na Kristiyano kayo? Diba? Yung mga klase nyo, pagka nagbibiruan,
Hindi ka ba nakikisama? O pagbiruan, ikaw yung bangka, di ba? Ikaw yung bangkero, di ba? Sa mga sa mga pamilyado po, sa mga pamilya, yung mga kapitbahay niyo po, or hindi naman po mga kapitbahay, sa pamilya niyo po, kung hindi pa po sila nakakilala, nakikita po ba sa buhay natin? Kasi ganun, babalik at babalik tayo dun eh. Kung ano yung ginagawa, yung buhay natin, yun yung tinitingnan nila. And yun yung magiging encouragement sa kanila or magiging reason sa kanila para pumunta sila sa Panginoon. Para makakilala sila kay Lord. May changes ba? May pagbabago ba? Yung pag-ibig ba na na-receive mo sa Lord, binibigay mo? Diba? Kilala ba ng mga tao na to talagang Kristiyano ka? Hindi ka nakikisakay sa mga kalokohan nila, sa mga vision. Kasi mahirap yun eh. Nakakalungkot yun, lalo na sa panahon po natin ngayon. Actually, sabi nga ng isang survey sa panahon po natin ngayon, sobrang dami ng Kristiyano, especially sa bansa natin. Alam niyo kung anong mahirap doon? Hindi mo alam kung sino yung tunay na Kristiyano. Kasi bakit? Kasi lahat kung ano yung takbo ng mundo, sinusundan na. Pero tayo po, bilang nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakarinig ng mga mensahe na to, ginagawa ba natin yung mga bagay para kay Lord ng buong puso? Tapigin mo yung katabi mo na yan. Buong puso ka ba talagang naglilingkod kay Lord? Ginagawa mo lahat ng bagay para sa Panginoon o hindi? Hindi ko po kayo gusto i-guilt trip, pero hindi ko ako nang-guilt trip dito. Gusto ko lang po intindihin. Ginagawa niyo ba para kay Lord? Lahat ng bagay. Tayo po'y tumayo. And dito lang tayo mag-end. Gusto ko po isipin niyo ng maigi. Ginagawa ko ba lahat ng bagay para kay Lord? So yung title natin, gawin mo na. Hindi natin alam kung anong kalooban ng Lord. Alam niyo kung anong kalooban ng Lord. Pero minsan kasi natatabunan tayo ng mga bagay na gusto nating gawin na mga pansarili, pangarap, mga gusto nating makamtan, makamit. Minsan yun yung tumatakip doon para magawa natin yung kalooban ng Lord eh. Pero kung alam mo kung ano yung dapat mong gawin na hindi mo ginagawa, ano sabi ng Santiago doon? Kasalanan na. Alam mo yung tama, hindi mo ginagawa, nagkakasala kay Lord. Alam mo yung kalooban ng Lord, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Mahirap din doon pag alam mo yung Bible tapos hindi mo naman pala ina-apply. Ang ending, nagkakasala pa rin tayo kay Lord. And I hope binatutunan po kayo sa araw na to. Kung alam niyo po kung anong kalooban ng Lord, just do it. Sabi mo sa tayo mo ulit, just do it. For the Lord. Tayo po yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat, O Diyos, sa narinig po namin na mensahe. At Lord, dalangin namin na patawarin niyo po kami. Sapagkat alam namin, Lord, lalo na po sa panahon namin na sobrang daming temptation, challenges, and even kami, Lord, marami kaming pangarap, marami kaming goals, marami kaming gusto na ma-achieve, Panginoon. Pero Lord, minsan na naisasantabi namin yung gain spiritually para lang po sa makamtan namin kung ano po yung bagay na gusto namin makamtan na. Minsan Lord, sinasantabi namin yung mga bagay para po sa inyo, para po makuha namin kung ano yung gusto namin makuha. Minsan Lord, itinatabi namin yung mga bagay na makalangit para po magawa namin Lord kung ano yung personal gain na makukuha namin. And Lord, dalangin ko patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na to. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, na kung minsan akala namin na yung mga bagay na ginagawa namin ay para sa inyo, pero hindi po. Nagkakasala po kami, nagkukulang kami, Panginoon. And patawarin niyo rin po kami, Lord, sa mga complacency. Patawarin niyo rin kami, Lord, sa mga excuses na ginagawa namin. Patawarin niyo rin kami, Lord, sa mga disobedience. Patawarin niyo rin kami, Lord, sa mga delayed obedience namin, Panginoon, sa inyo. Na alam namin na may mga bagay ka na pinapagawa sa amin, sinasabi sa amin, Panginoon. Pero Lord, lagi kaming nahuhuli para sundin ito. Lord, patawarin niyo po kami. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami, O Diyos, sa mga kahinaan namin na to. Tulungan niyo po kami, Lord, na magawa kung ano po yung pinapagawa niyo po sa amin. And alam naman po namin to, Lord, eh. Alam namin na kailangan na ay maipahayag yung inyong salita po sa lahat ng tao. Makarami po makakilala, magamit yung buhay namin, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon na nasa bahay man kami, nasa eskwelahan man kami, nasa trabaho man kami, Panginoon, even dito sa church. Pero Lord, yun lamang minsan napapangunahan kami lagi ng mga kailangan namin sa sarili namin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, patawarin niyo po kami, O Diyos. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. At I pray, Lord,
ilagay niyo po sa puso namin, ano man yung ginagawa namin, ibigay namin kung ano po yung kaya namin. Ibigay namin yung excellence, ibigay namin yung the best, Panginoon, sapagkat lahat po ng ginagawa namin para po sa inyo. Sapagkat alam namin, Lord, kung nakikita ng mga tao sa paligid namin na ginagawa namin yung the best, nagkakaroon ng kakaiba, Panginoon. Nakikita rin, Panginoon, ng mga tao sa paligid namin na kami mananampalataya, and nakikita yung pagkakaiba ng mga bagay sa mundo na to, Panginoon, kung kami po, Lord, ay sumusunod sa inyo. Ginagawa namin lahat ng bagay para po sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Dalangin ko, Diyos, na bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bigyan niyo kami, Lord, ng desire sa puso namin na nasan mo kami inilalagay. Magawa namin kung ano po yung kalooban niyo. Magawa namin lahat ng bagay para po sa inyo. Saan niyo man po kami pinapadala, Panginoon, ano man yung lugar na aming kinatatayuan, nilulugaran, Panginoon, hindi po kami makompromise, Lord, kundi, Lord, magawa namin ano po yung totoo, ano po yung nakalulugod sa inyo, ano po, Panginoon, yung sinasabi sa inyong mga salita. And dito sa mga natutunan namin, Lord, para sa mga may pamilya, sa mga lalaki, sa mga asawa, sa mga babae, Panginoon, Lord, nagbigay ka po kung ano yung dapat namin gawin. I pray, dalangin ko, Lord, na masunod namin to, Diyos. Gawin din, Lord, sa mga anak, sa mga may amo, may mga Panginoon, Lord, na dito sa lupa, dalangin namin, Lord, maibigay namin yung nararapat, maibigay namin yung buong puso namin, Panginoon, na kami naglilingkod, hindi para sa tao, kundi naglilingkod kami, Panginoon, para po sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami at patuloy dalangin namin na kumilos ka po sa buhay ng bawat isa. Sa pag-uwi namin, Lord, sa aming mga tahanan, sa isang linggo dadaan muli, Panginoon, dalangin ko, Lord, tuturuan niyo po kami. Maalala namin itong mga salita na ito, Diyos, na nasan man kami, ano yung ginagawa namin, maintindihan namin na dapat namin itong gawin, kailangan namin itong gawin para sa inyo. Sapagkat kung nakikita ng mga tao sa paligid namin na kami po, Lord, ay tunay na sumusunod po sa inyo, nagiging magandang patotoo po yung buhay namin sa kanila, Lord. At nagagamit ito, Panginoon, upang sila'y magpuri, makakilala din sa inyo, Panginoon, at magamit kami, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po. Salamat sa grasya niyo. Salamat sa bawat isa na idinako niyo po sa lugar na to. And even, Lord, yung mga hindi namin kasama, dalangin ko, Panginoon, na patuloy samahan niyo po sila. Nasa man po silang lugar, sa mga nangangailangan ng kagalingan, kalakasan, Panginoon, provision. Lord, dalangin namin na ito po yung pagkaloob niyo po sa bawat isa. Dalangin namin, Lord, na kumilos ka po sa puso't isipan namin, Panginoon, at dalangin namin, Lord, yung mga salita na to, may ukit, may tanim sa amin, Panginoon. At Lord, may apply po namin sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy po kami nagpupurit at nagpapasalamat. At ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.